Okay, magandang buhay mga sadik. This is your captain, no? Dahil nagkaroon po tayo ng extension sa ating 24x tag markets or copy trading accounts. Ayan, dito po sa video na ito ay papakita ko sa inyo or panoorin po natin ang tutorial na aking ginawa last month. So same lang din po nang gagawin ngayong buwan na to para makuha po natin yung 24x. Okay? Let's watch this. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating tag market tutorial and this is Captain. Okay, Coach Early po. And sa mga bagong member or kahit sa mga luma, ganito po yung i-share natin sa ating mga prospect, okay, sa pagla-login. Umpisan po natin sa paggawa ng account using mobile, no? Pwede rin po kasi kayo mag-open ng inyong tag markets account sa computer. But normally, at mostly, ang ating mga members or prospect, mga kaibigan natin, ang ginagamit po ay cellphone. Now, ang picture na nakikita po nyo, yan po ang lalabas once na nag-share kayo ng link. Okay? Mamaya po, papakita ko po sa inyo kung saan kinukuha yung ating invite link. Okay? So, pag nabuksan nyo na, or nabuksan na nila, yung ang link na ibinigay ninyo, ganito po yung makikita nyo. So, maglalagay po tayo dyan ng first name, last name, email address, yun pong valid. Tapos ilalagay niyo po yung password ninyo. Okay, huwag niyo pong gawing komplikado yung password, basta sundin lang niyo po yung next step. Okay, palitan niyo po yung country kung nasaan po kayo, Philippines, any part of the world, and then yung mobile. Sa akin po, inilagay ko po dito ay Philippines, pero ang ginamit ko pong mobile ay yung sa Saudi Arabia. Okay? So, pag napilapan nyo na po yan lahat, i-click nyo po yung acknowledge and understand and then register now. Ganito po yung kasunod na step natin. Ano? Yan. So, lahat po nito, magi-green color yan. Yung requirement sa password. Ito po, Philippines, and then yung telephone number, and click nyo yung acknowledge. And then pag nag-success na po yung Cloudflare niyan, i-click nyo po yung registered. Okay? So, next step, makikita niyo po yung check your email and then return to login. Pagpunta, bago po kayo mag-login, punta po kayo sa email nyo. Okay? So, i-verify niyo po yung email address na ginamit nyo. Kailangan may makita po kayong message from Stratify at yun po ang i-verify. Pag na-verify na, stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures email verified, sabi niya dito, continue to log in. Okay? And then, ito po yung pinaka dashboard, no, ng ating Stratify. Kung makikita niyo po dun sa taas na may bilog, ayan, ito po ang itatype nyo kung nawala po yung link, no? Stratify.id portal.io. Maglalagin po kayo yung ginawa nyo kanina. Okay, ilagay nyo po yung username, password, and then login. Okay? So dito po sa taas, ibinaba ko na lang po actually yan. Doon po sa taas dyan, nandun po yung pangalan nyo, which is yun yung profile. So sabi ko kanina, saan makukuha yung ating invite link? Ito po. Pag login nyo po, pangalan nyo po yung makikita nyo dito sa taas. Dyan sa taas niyan, no? Okay, tapos pag ibinaba nyo po, makikita nyo po itong partners link. Ito po yung gagamitin nyo sa inyong mga prospect. Tandaan nyo po ha. Okay? Partner, tapos nasa baba yung link, ikakopy nyo po yan, at yun ang ipapasa sa invites. Okay? Okay, next step. Scroll up nyo. Makikita nyo naman po yung registered to CopyX. Dati po nakalagay dyan, tag markets. Pero ngayon po binago nila para makita nating mabuti yung CopyX. Okay, i-click po natin yung registered to CopyX. Pag-click niyan, ang gagamitin nyo po yung password na ginawa ninyo sa Stratify. Ilalagay nyo po yung password nyo and then i-click nyo po yung sync account. Ayan, yung may bilog, sync account. Okay? Next po, ayan, sundin nyo lang po ulit yung password. No?
yung kulay green yung mga step na yan, 8 character, 12, most 12, no? May malaking letra, may maliit na letra, at saka yung may special character. Ano ba yung mga special character? Ayan po, yung mga tandang padamdam, yung at, dollar sign, percentage, hashtag, hash number, tsaka yung closing parentheses. Okay? Pag okay na po yung password, click yung sync account. Pagka-click nyo ng sync account, magme-message po ito sa inyo, your account has been linked with Tag Markets. So nagkadikit na po, ano? Nagkadikit na yung Stratify saka yung Tag Markets. Then lalagyan niyo po ng check, no? Yung understand that I need to review my email. Okay, dito po marami nagkakamali eh. Pag hindi binalidate or binerify yung email. Okay, i-close niyo po siya, punta po kayo sa email ninyo. Okay? Ang nakalagay po dyan, please click on the button below to validate your email. Okay? Ibibigay po sa inyo yung email address o yung login nyo tsaka yung password. Double check nyo po yan. No? Tatandaan nyo po. Okay? Click confirm email address. Ayan. Pag na-confirm na, matik po yan. Dadalhin po kayo sa dashboard ng ating Tag Markets. Okay? Doon sa bagong mga naglalagin po, for your information, meron pa po dyan lumalabas. Ay, ibig sabihin nun, pag may lumabas po dyan notification, ang gagawin po doon is live. Live po yung pag-KYC. Ito pong nakikita niyong picture, hindi po ito live kasi mag-upload lang po kayo ng picture dito. Okay? Nung last time, live ang ginawa nung team ko sa UK, nag-selfie siya ng live, no? Yung sinabi rin ni Coach Loreto. Pero ito pong nakikita niyo po sa screen, mag-upload po kayo ng documents. So, click niyo po yung upload documents, okay? And then, sa baba po, makikita niyo po yung select. Dalawang ID ang required dito, okay? Click niyo po yung select. And then, kapag national ID, front and back. Nakalagay po dyan, front and back. I-click nyo yung browser, okay? Pero bago nyo po gawin ito, picturean nyo muna, no? Picturean nyo po muna yung inyong IDs, okay? Then, i-click nyo po yung browse para ma-upload siya. Pagka-upload nyo, makikita nyo po yan, dalawa. Ito yung front, ito yung back, and then isa-save nyo po siya. Pag-click nyo ng save, nakalagay na po dyan, uploaded one. So, kailangan nyo pa po ng isa kasi dalawa yan. Ngayon, mag-click ulit kayo ng select. Okay, nakita nyo po dito, pending na yung isa. Pending, okay? Tapos, ang i-click nyo naman po yung selfie. Okay? Pwede po sa selfie na actual yung pipicturean yung mukha nyo at pwede rin po na magda-download or mag-upload kayo ng picture. I-click nyo ulit yung browse. Okay. So, pag na-upload nyo na, ganito po yung makikita nyo. Meron diyang nakalagay, yung CU32466 yan. And then, i-click nyo po yung save. Okay, hihintayin nyo po na magkulay black yung save na yan. Okay, pag na-save na, ayan. So, ibig sabihin, uploaded na po yung dalawa, pending na po yung inyong IDs. Okay? So, kung live po yung sinasabi ko kanina, kung live ang pag-KYC, mas mabilis. Hindi po kayo magkakaroon ng pending. Kasi yung sa team ko sa UK is 5 minutes lang or 2 minutes lang yata na approve na yung na-approve na yung KYC niya. And then, pag nag-upload na po kayo, tapos na, i-click niyo po yung X, no? Para masarado na yung dashboard. And then, dun sa menu bar, no? Babalik po kayo, click niyo po yung menu bar doon, yung apat na guhit doon sa kanto. Okay? Pagka-click niyo po yung dashboard. Ayan. Ito na po yung last step. Pag nagkulay black na po yung deposit, kahit pa pending po, tandaan nyo, kahit pa pending yung ating in-upload, ay pwede na pong mag-deposit once na naka-block na po ito. Yung deposit. Okay? Okay, so yan po yung po yung step paano paggawa ng account. So itutuloy na po natin sa pagdi-deposit. Okay?
Pag-deposit na po tayo. I-click nyo po yung deposit. Pag-click ng deposit, ito na po yung lalabas. Other. Okay? So, bakit other? Kasi kung iba-ibang amount like 150, $10, etc. Pero kung may 100 naman, pindutin nyo lang po yung 100, 500, 1,000. Basta pag iwala dito, click nyo yung other, no? And then, ilagay nyo po yung amount, for example, $10, and then click next. Yan. Ito, medyo malabo yung screenshot ko dito. Ang i-click po natin, crypto. Ito lang po tatandaan nyo, crypto lang kasi ang gamit natin dito, USDT. Okay? Pag-click nyo ng crypto, ayan, makikita nyo po dito yung amount to deposit, $10, and then i-click nyo po yung submit. Okay. Pagka-submit, yung nasa pangatlo, 1, 2, 3, yung tether, i-click nyo po yung tatlong dot, lalabas po yung networks. Okay. Tandaan, kapag Gcrypto ang gamit nyo, Ethereum po ang gamit natin, ERC20, ha? Tandaan ha? Okay? Sa Gcrypto, ERC20. Kapag Binance or other wallet, BIP20. Kung gagamit kayo ng Trust Wallet, TRC20. Mahal po ang gas fee dyan. Kaya nire-recommend namin, kung hindi naman kayo gagamit ng Gcrypto, BIP20. Okay? So pag na-press nyo na po yan, ganito po yung lalabas. Kung kayo po ang mag-deposit sa sarili nyong account, i-copy nyo lang po yung wallet address. Ngayon, kung magpapabili po kayo ng USDT, nire-required ko po, screenshot nyo itong buong page na yan, at yan po ang isesend sa akin, kay Sir Eddie, kay Ma'am Beth, kahit sino pong magsesend ng USDT. Ano po ang purpose namin dito? Purpose ko, para makita ko po yung amount. Kung mapapansin nyo po, more than $10 yan. So, kapag po kasi ito lang wallet address lang ang isinend, syempre, mag-a-ask pa ako magkano yung exact amount. Kaya hinihingi ko po screenshot ng QR code para makita ko po to. Yan. Okay? So kapag nakita ko na yan, hintayin nyo lang po na ma-process or ma-depositohan yung wallet address nyo o yung tag market nyo. Kapag nag-success na po, sinabi na po namin, okay na ma'am, okay na po yung USDT nyo, transfer na po, ito na po yung makikita nyo. Payment found. Okay? Kapag payment found na, balik po uli kayo dun sa X. Okay? I-close nyo na po siya. And then, i-click nyo po yung balance, yung mata. Okay? Magko-close po kasi yan. Tapos pag nag-close na, makikita nyo na po yan dito. Yan, balance. Saka, ano tawag to? Nandito na po yan sa baba. Yan. Okay? So, ganun po yung pagde-deposit. Type 1 nga dyan kung nasundan nyo bago ako inom lang ng tubig.